Mga kaibigan, simulan natin ngayon ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Vilma na lubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Where do I start? Arnel, simple lang naman yung gagawin mo. Mag-aasawa ka ng Amerikana. At kapag American citizen ka na, o di makipag-divorce ka sa kanya, at pagkatapos, ipipetition mo naman ako. Kung magsalita ka, parang sa Divisoria lang ako pupunta. Hindi ganun kasimple yun. Ganun yung ginawa ng pinsan ko eh. Kita mo naman, pareho na sila ngayon nasa Amerika at ang ganda ng kanilang buhay. Pero ang tindi kaya ng sakripisyong pinagdaanan nila. Ang tagal ng proseso. Mahirap ang pinagagawa mo sa akin. Mahirap kasi ayaw mo. Pero kung gugustuhin mo, madali lang yun. Isipin mo na lang. Para ito sa katuparan ng ating mga pangarap. Para sa ating magandang kinabukasan. Mahal kita, Vilma. At gagawin ko lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Pero hindi sa ganong paraan. Arnel, wala lang ibang paraan. Wala dito yung magandang opportunity. Nandun sa maunlad na bansa. Pero hindi nga ganong kadaling ipinagagawa mo eh. At sino naman ang magiging asawa ko kung sakali? Don't worry. Tutulungan tayo ng pinsan ko sa New York. Nagkausap na kami. Marami siyang kakilalang Amerikanang pwedeng ireto sa'yo. Ganyan ka ba talaga kapursigido? Ano kaya kung ikaw na lang ang pumunta ron at mag-asawa ka ng Amerikano? Kung papayag ka. Sige, pwede rin. Talaga lang, ha? Oo. Seryoso ka ba? Hindi ako nagbibiro, Kung wala kang ambisyon, ako meron. Kaya mamili ka. Mag-aasawa ka ng Amerikana o ako mag-aasawa ng Amerikano? Komplikado yung papasukin mong sitwasyon, pare. Matagal na proseso yan. At maraming posibleng mangyari. Kaya nga ayoko eh. Ang kaso masyadong makulit si Vilma. Hindi ka naman niya papipilit kung talagang ayaw mo eh. Kung hindi ako papayag, siya naman daw ang maghahanap ng Amerikano. Mas lalong ayoko nun. Determinado talaga ang jowa mo, paring Arnel. Tama ka, pare. Daig pa niya naglilihi. Mas mabuti ka kung naglilihi siya. Teka, wala pa bang nagiging bunga mga nangyayari sa inyo? Yun nga ang gusto ko. Ang mabuntis siya para kasal kaagad kami. Ang kaso masyado siyang maingat. Gusto raw niyang matupad muna ang kanyang ambisyon bago siya mag-asawa. Sigurado ka ba riyan sa plano mo? Oo. Nagtagumpay ang pamangkin niyo, Itay. Kaya magagawa rin namin ni Arnel yun. Paano mo naman matitiyak na magkakapareho kayo ng kapalaran ng pinsan mo? Di gagayahin lang namin ni Arnel ang ginawa nila mag-asawa. Anak, hindi ganun kadali yun. Oo nga ho, tama kayo. Hindi madali. Pero, hindi rin imposible. Pareho naman kayong may trabaho ni Arnel. Kaya magiging maganda rin ang buhay niyo kung dito na lang kayo sa Pilipinas. Hindi niyo na kailangan pumunta pa ng ibang bansa. Mataas lang po ng konti sa minimum wage yung sahod namin. Kaya malayong-malayo po yun sa marangyang buhay na pinapangarap ko. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. About the love she brings to me. Britney Smith ang pangalan niya. 35 years old na pala siya at medyo negra. Sige na, magpe-friend request ako sa kanya. Aba, bilis. In-accept kagad niya ang friend request ko. Naku, patay. Dudugong ilong ko nito. Mapapasabak mo ng Inglesan dito. Arnel? Nay. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo sa computer? Sino ba yung babaeng yan? Yan po yung gusto ni Vilma na mapangsawa ko. Sus, akala ko biro lang yun.
Seryoso ka pala. Hindi po ako kundi si Vilma ang masyadong seryoso, determinado. At pumayag ka naman. Masyado talagang ambisyoso yung kasintahan mo. Ay, ganun nga po. At mahal na mahal ko siya. Kaya gusto kong suportahan ang kanyang pangarap. Arnel, ikaw ang lalaki. Kaya dapat ikaw ang nasusunod, anak. Kaya kung hayaan mo maging sunod-sunod lang ka sa kanya, aba, sigurado under desaya ka kapag mag-asawa na kayo. O Arnel, anong masasabi mo kay Britney? Okay lang, mabait siya. Kaya lang medyo may pagka-negra. Anong gusto mo? Maputi, maganda at sexy? Ha? Hindi ako ganong katanga. Siyempre kung magre-reto ako sa'yo, yung hindi mo magugustuhan, yun ang kabilin-bilinan ko kay pinsan. Wala naman ako sinabing gusto ko ng maganda. Siyempre kahit sino pa siya at ano pang itsura niya, hindi kita ipagpapalit. O dapat lang. Ludukutin ko yung mata mo kapag tumingin ka sa ibang babae. Eh bakit ko naman gagawin nun? Takot na takot ako sa'yo eh. Kaya nga, lagi ka makikinig sa akin, ha? At kung susunod ka sa lahat ng ipagagawa ko, siguradong hindi mo yun pagsisisihan. Hindi naman sa nakikialam ako, Vilma. Pero kaibigan ko kayong pareho ni Arnel. Oh, Tatanungin kita, ano? sigurado ba kayong ito talaga ang gusto niyong gawin? Of course! Sa katunayan nga, magjowa na sina Arnel at Britney. Bilis naman. 2 linggo pa lamang silang nagkakakilala. Ay, hindi na importante yun. Fake naman yung relasyon nila eh. At saka isa pa, sayang ang panahon, kaya as much as possible, mapabilis kung anong dapat gawin. Siya nga pala, tumawag na si pinsan. May balak daw na pumunta dito si Britney. Gustong mamasyal sa Boracay at Palawan. Kung ganun, magkikita na silang dalawa ni Arnel. Kailangan mangyari yun. Dahil isa yun sa requirements para makakuha ng US visa si Arnel. At dapat, documented ang pagkikita nila. Paano mo gagawin yan? Siyempre, sasama ako sa pamamasyal. Ako ang photographer nila. Ako magpipicture-picture sa kanila. Ibang klase ka talaga. Ano? Wala na akong masabi sa iyo, Vilma. Kaya, good luck na lang sa inyong dalawa ni Arnel. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Uy, tumatawag si Dayan. Hello, pinsan! Kumusta ka na? Ano nang update? Next week na ang flight ni Britney papunta riyan. Kailangan sunduin niyo siya sa airport. Okay, sige. Sabihin mo yung eksaktong time ng pagbaba ng eroplano. Okay. Sasend ko na lang sa iyo later. Tulungan mo na lang siya sa kanya mga itinerary. Uy, kasama ka dapat sa mga lakad nila ni Arnel. No, syempre. Alam ko lang dapat kong gawin. Don't worry. Mabait si Britney. Kaya alam ko magkakasundo kayo. Dapat lang na mag-behave siya. Dahil hindi siya makakabalik ng buhay kapag pinakialaman niya si Arnel. Britney, tomorrow's your flight. Are you ready? Yes, I'm so excited. Oh, how about Arnel? Are you excited to meet him? Oh, I just want to remind you of our agreement. Of course I do. I will not take it personally. All I want to do is enjoy his company, and I also want to go to the beautiful places, especially in Boracay, Cebu, Palawan. Okay. Good luck. And I hope that you will enjoy your trip in my beautiful country. And I guarantee there are so much fun in the Philippines.
name of this food? It's called sinigang, one of the Filipinos' best food. Do you like it? Yes, it tastes so good. I mean, it's kind of sour, but I like it so much. Just eat well and enjoy the food. And I hope you will also enjoy our company. Huh? Don't worry, of course I will. So, what are we gonna do next? I think you need a rest. So we'll take you to your hotel. And then let's talk about your itinerary tomorrow. Okay? All right. We'll see you tomorrow. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Okay, ha? One more shot. Don't be shy. We have to make it real and convincing. Okay na ba ganito? O Arnel, umakbay ka kay Britney. Nagkakahiyaan pa kasi kayo eh. Ganito ba? Yeah, okay, yan, ganyan. Okay ha, don't move. Okay, 1, 2, 3, smile! Yes, good job. Oh, one more, ha? This time, Britney, I want you to embrace Arnel. Okay? Arnel. Oh, yan. Okay, embrace Arnel. Okay, how about this pose? Closer. Your Like- face should be like this closer. pose? Yeah. Okay, yan. Very good, ha? Okay, ready, ha? 1, 2, 3, smile! Okay, wait! Don't move! Yeah, very good! Okay, we're done. Let's take a break. Kumusta na kaya mga anak natin? Sana naman mag-enjoy sila sa kanilang bakasyon. Well, paano naman sila mag-i-enjoy kung tatlo sila? Ideya yan ang anak mong ambisyosa. Sa totoo lang, hindi ko naman gusto yung plano niya. Kahit naman ako, hindi rin ako kampante. Malabo mangyaring gusto nilang mangyari. Hindi mo kasi pinagsasabihan yung anak mong dominante eh. Pinipilit ang anak ko kahit labag sa kanyang kalooban. Yung anak mo may diferensya. Uto-uto. At hindi marunong magpakalalaki. Hindi uto-uto si Arnel. Mabait lang siya at mukhang sinamantala yun ni Vilma. Ambisyosa kasi. Mas mabuti pa rin ang ambisyosa kaysa walang ambisyon. Kaya yung anak ko dumidiskarte. Para kasi walang plano anak mo para sa anak ko eh. Baliktad ang nangyayari. Ay nako, pwede ba? Huwag na tayo magsisihan. Ipanalangin na lamang natin na matupad ang minimithi nilang pangarap. Nahirapan ako mag-direct sa inyo, Arnel, ha? Para kayong mga artista na hindi marunong umarte. Siyempre, nagkakailangan pa kami. Hindi pa kami kampante sa isa't isa. Masyado kasing intimate ang ipinagagawa mo sa amin. Kasi dapat maging convincing at realistic ang inyong pagpapanggap. Kailangan makasiguro tayong makakakuha ka ng US visa. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Nandito na to. Naumpisa na natin, kaya tatapusin natin to hanggang dulo. Paano bukas? Sa Palawan naman tayo. May mga picture taking pa rin ba doon? Oo, syempre, mas maganda kasi ang view doon. Teka muna. Kanino ba gastos itong bakasyon natin? Ang sabi ni Pinsan, nagbigay siya ng pera kay Britney, pero di niya sinabi magkano. Basta kapag kinapos daw ng budget, si Britney na yung bahala magdagdag. Sa bagay, okay na rin ng ganito. Nakakapagbakasyon tayo ng libre. Oo nga, at hindi natin ito magagawa kung aasa lang tayo sa kasalukuyan nating sitwasyon. Kaya nga natin ito ginagawa para umangat ang estado natin sa buhay. Where do I begin?
ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Hindi pa rin nagigising si Vilma. Ang dami niya kasing ginawa kagabi. Ang hirap magpanggap, pero kailangan. In fairness, very cooperative si Brittany. Walang reklamo sa lahat ng ipinagagawa sa kanya ni Vilma. Good morning, Arnel. Where's Vilma? She's still sleeping. She was exhausted last night. I was also really exhausted, but, I woke up early because every single day it's just so exciting and it's full of fun. It's good to hear that from you. You know what? I've been planning to visit the Philippines a few years ago, and now I'm already here in Palawan. I've had several friends who've been here, and they told me their wonderful experience. How about your experience so far? Is it also wonderful? Absolutely. The people, the food, the weather, the beauty of nature, everything has been great. And you know what? After this vacation, I'm coming back soon. It's good to hear that. By the way, why are you still single? You're not getting any younger. I already told you, Arnel. I've already had my heart broken twice before, and I don't want that to happen again. And you don't want to try again? Nope, I want to, but I'm wiser now, you know what I mean? I don't want to repeat the mistakes I've made before, and I would rather remain single than be broken-hearted again. Don't worry. You will find your Prince Charming someday. Mukhang mahaba yung kwentuhan yun ni Brittany. Ay, tanghali ka na kasing gumising eh. Bakit? Ano bang pinag-uusapan niyo? Marami. Ang daldal kasi niya. Ako nga, nagkakanda utal-utal sa pag-Ingles eh. Nag-enjoy ka naman. Kailangan ko siya ma-entertain para masulit yung pabor na ginagawa niya para sa atin. Okay lang yun. Walang problema. Basta lang yung pag-uusap niyo trabaho lang yun walang personalan. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Ikaw ang may pakanan ng lahat ng ito tapos wala kang tiwala sa akin. Ay, hindi naman sa ganun. Paano? Nagpapaalala lang ako. Baka mamaya kasi malingat ka. Ayos to, anak ka. Ang dami mong pasalubong. Iba't ibang pagkain at mga souvenir. Binili mo ba lahat to? Libre po yan, Tay. Si Brittany po ang sagot sa lahat ng gastos. Ang swerte niyo naman dalawa ni Arnel. Ipakilala mo sa akin si Brittany para pagkatapos ng plano niyo, di ako na ang maliligaw sa kanya. Mahilig po kayo sa negra? Wala akong pakialam kahit anong kulay pa ang kutis niya. Ang importante, maputi ang bulsa. Aba, ngayon ko lang nalaman na mukha kayong pera. Pareho lang tayo, anak. Dahil sa akin ka nagmana. Pera din ang dahilan kung bakit nito ginagawa. Di po ako mukhang pera, Itay. Praktikal lang ako. Ganon din yun, anak. Binago mo lang ang term para hindi masagwang pakinggan. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ang bilis ng isang buwang bakasyon ni Brittany, no? Oo nga, Edward. Bukas na ang flight niya pabalik na New York. Kumusta naman sila ni Vilma? Walang problema. Magkasundo sila. Sa bagay, silang dalawa naman talaga may kasunduan nun eh. Paano yan? Tuloy pa rin ba ang pagpapanggap nyo ni Brittany? Pare, the show must go on. Kaya iniisip ko na lang na parang telenovelang love life namin ni Brittany. Total script na naman, kaya gagalingan ko na lang ang pag-arte. Pero mahirap ang magpanggap.
Lalo kung totoong tao ka. Sanayan lang yan, pare ko eh. At isa pa, kahit papano, nakilala namin ang isa't isa. At nakagaanan ko na rin siya ng loob. Masaya kasi siyang kausap. Talaga lang, ha? Baka yung sinasabi mong scripted na love life, maging true-to-life story. Hindi mangyayari yun. Oo. Dahil hindi ko ipagpapalit ang isang Vilma kahit pa sa 10 Britney. Bilib talaga ako sa'yo, pare ko. Ipagpapatayo kita ng monumento sa tabi ni Rizal. Dahil yung mga lalaking katulad mo na sobrang loyal, binabaril sa luneta. So many souvenirs and food for me. It's nothing. I just want to express how much I appreciate you. I've had a wonderful time together with Vilma and Arnel, and I hope that you'll also appreciate my pasalubong. Masarap yan. Wow! You're learning Tagalog words. I mean, yeah, I've learned some Tagalog words. Konti lang, pero okay lang. Like, kamusta, salamat, magandang umaga, mahal kita, masarap, that one, and a lot of other few words. Okay, very good. From now on, I will teach you how to speak Tagalog. Oh, really? Gusto ko yan. Salamat. You're a fast learner. Maybe in just few months, you will be able to communicate in Tagalog. Anak, ginagabi ka na naman. Kachat mo ba uli si Britney? Opo, inay. Nalilibang po akong makipag-usap sa kanya eh. Marunong na po siyang magtagalog. Oh, talaga? Oo. Galing na. Kung sa bagay, mag-iisang taon na palang nakalipas. O ano, kumusta na kayo? Siyempre, naging kaibigan ko na rin po siya kahit papano. Pero sa tingin ko, mukhang higit pa sa kaibigan ang turing mo sa kanya. Oh. Mahabang panahon na ang ginugugol nyo sa isa't isa. Nay, alam po namin ang aming hangganan. At alam din po namin kung saan kami lulugar. Pero papaano? O mahulog na ang loob nyo sa isa't isa? Papaano kung lumagpas na pala kayo sa hangganan nang hindi nyo namamalayan? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Kung sa bagay, may katwiran sa inay eh. Hindi ko dapat hayaan ang sarili kong mapalapit kay Britney. Pero hindi ko naman siya maiwasan dahil may kakulitan siya. Tapos, saya pa niyang kausap. Bahala na. Hindi naman siguro kami aabot sa puntong ikinababahala ni inay. Hoy, Vilma. Ay, may sinasabi ka ba, Vilma? Diyos mo naman, Arnel. Kanina pa ako nagsasalita. Hindi mo ako pinapansin kasi lutang yung isip mo. May problema ka ba? Wala, okay lang ako. Anong iniisip mo? Ano pa di ang plano natin? Mabuti naman nabanggit mo yan. Itatanong ko sana kung nagawa niyo na ni Britney yung sinabi ko nung isang araw. Ano yun? Ang bilis mo naman makalimot. Di bang sabi ko, palabasin ninyo sa inyong conversation yung tungkol sa plano niyong pagpapakasal.
Ang alam ko, naabisuhan na rin ni pinsan si Britney. Nga pala, no. Sige, next week, magsasend ako sa'yo ng screenshot ng conversation namin. Pagbutihin nyo, ha? Kasi iniipon ko lahat ng mga kakailanganin mong dokumento kapag nag-apply ka ng US visa. Talagang pinabibilib mo ko. Masyado kang determinado. Siyempre naman. Dapat na maging consistent tayo at nakafocus sa ating plano. It's almost a year since you've been in the Philippines. And you told me that you are planning to go back there? Of course. And this time, I plan to stay longer because I have so many planned places to go to. Oh, how about Arnel and Vilma? Sila ba isasama mo? Bahala na sila kung gusto nilang sumama. May sarili akong agenda. Oh, kung sa bagay, mas mahaba ang bakasyon mo. Hindi naman siguro kailangan lagi mo silang kasama. Oh, by the way, do you have plan to have a boyfriend? I mean, of course. Life is boring without someone special with you. Oh, I know that you have a lot of suitors. No, I don't really entertain them because I want to have a Filipino boyfriend. Really? Wow! Samantalahin mo pagkakataong ito. Siguro naman sa pagbabalik mo sa Pinas, merong Pinoy na makapansin sa beauty mo. I hope so. Sana nga matagpuan ko na sa Philippines ang aking forever. Kumusta na ang plano niyo ni Arnel? Tuloy pa ba yun? Siyempre naman po, Tay. Sayang naman yung pinaghintay namin. Halos mag-iisang taon na po. Tagal naman. Kailangan kasing umabot ng 2 taon ang relasyon ni na Britney at Arnel bago sila maikasal sa Amerika. Pagkatapos, kailangan pa uli niyo maghintay bago sila ma-divorce. Opo. At pagkatapos, palalabasin niyo magkasintahan kayo ni Arnel after ng kanyang divorce. At panibagong paghihintay at proseso naman ang pagdadaanan niya bago kayo ikasal sa Amerika. Gano'n na nga po. Anak ng tokwa. At katagal. Tapos komplikado pa. Sigurado ka ba yan? Nagawa nga po yun ni pinsan eh. Kaya magagawa ko rin. Basta isa lang ang maipapayo ko, ha? Ano ho? Bantayan mo mabuti sina Arnel at Britney. Baka nagiging totoo na ang relasyon nila. Paano kung hindi na bumalik ang nobyo mo pagkatapos ng kanilang kasal? Siguradong maglulupasay ka sa kangkungan. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Nay, next month na po ang balik ni Britney. Oh, ganun ba? O edi magkakasama na naman kayong tatlo ni na Vilma sa pamamasyal. Hindi ko po alam. Si Vilma pong magpapasa sa bagay na yan. Eh, bakit ganun, anak? Si Vilma siya nagpapatakbo ng inyong relasyon. Gayong ikaw ang lalaki. Ilang beses na po ninyong itinatanong sa akin yan. At wala pong mababago sa sagot ko. Oo, dahil mahal na mahal mo siya. Kaya okay lang sa iyo na maging sunod-sunuran ka sa kanya. Sabi ko naman po sa inyo, nakikita kong para rin sa aming magandang kinabukasan ang ginagawa niya. Ay, naku, bahala ka na nga, anak. Basta nasabi ko na lahat ng dapat kong sabihin. Kaya wag mo akong sisisihin balang araw. Arnel, pwede mo bang bigay sa akin yung password ng FB mo? Ano? Bakit? May titingnan lang ako. Ano yun? Bakit?
May tinatago ka ba sa akin na hindi ko dapat makita? Wala. O yun naman pala eh. Bakit parang natatakot ka? Hindi naman sa ganun. Nagtataka lang ako dahil ngayon mo lang ito ginawa. Wala ka na bang tiwala sa akin? Gusto kong makita ang conversation ninyo ni Britney dahil ako na mismo ang maghahanda ng kailangan kong info sa documentation ninyo na kunwari yung relasyon. Okay, no problem. Ito cellphone ko. Kahit ngayon din, tingnan mo. At basahin ang mga conversation namin ni Britney. O ano, may nakita ka bang anomalya? Napawi na bang yung pagdududa? Ano ba pinagsasasabi mo? Tinignan ko lang naman kung nagawa niya ni Britney, pinagagawa ko. Oo, mission accomplished. Hindi mo nabasa? Oo, nakita ko. Yun ang cellphone mo. Teka, bakit ba nakasimangot ka? Nababisit kasi ko eh. Parang pinapalabas mo, wala akong tiwala. I'm sorry kung ganun ang pumasok sa isip mo. Hindi ko kasi inaasahan gagawin mo ito eh. Ay, di sorry na rin. Ikaw eh. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, hindi ko na pakikialaman yung FB account mo. Nasaan na si Britney? Naroon sa hotel niya. Hindi na namin nasundo ni Vilma kasi hindi pa rin kami nag-iimikan. Grabe naman ang inyong LQ. Nag-sorry na ako eh. Inaamo ko na siya pero nagmamatigas. Ang dami niyang arte, di bahala siya. Wala namang problema eh. Dahil nandyan si Britney. Kaya siya muna ang proxy ng original GF mo. After all, jowa mo rin naman siya, hindi ba? Ano ka ba? Di lalong umusok ang ilong ni Vilma. Pambihira ito. Natatakot kang mabugahan ng apoy ng dragon. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Narito na si Britney, tapos nakikipagmatigasan ka pa rin kay Ernel. Tay. Sige ka. Baka biglang mag-left turn ng kolokoy na yun. Paano kung sumama siya kay Britney sa pamamasyal? Malamang na mauna ang honeymoon bago ang kasal. Subukan lang nila. Pareho ko silang ililibing ng buhay. Ba't kasi ayaw mo pang makipagbati kay Ernel? Talagang sinadya ko po ito, Itay. Dahil gusto kong subukan yung kanyang loyalty. Hindi tama yan, anak. Dahil ikaw mismo nagtutulak sa kanya para gumawa ng kalokohan. Di ba kayo na mismo nagbabala sa akin na baka hindi na bumalik si Arnel kapag nakarating ng Amerika? Kaya ngayon pa lang, dapat na malaman ko kung hanggang saan ang kanyang katapatan. Masakit daw ang ulo niya, kaya sa ibang araw ka nalang bumalik. Tatay Felix, bakit po ganun? Parang iniiwasan ako ni Vilma. Hayaan mo na lang muna siya. Lilipas din ng topak niya. Oo nga pala. Nagkita na ba kayo ni Britney? Hindi po ako pwede makipagkita mag-isa kay Britney dahil lalo lang pong magagalit sa akin ang anak niyo. Very good. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Basta umayos ka lang. Huwag na huwag kang gagawa ng kalokohan dahil malilintikan ka sa akin. Britney,
Why did you go here without informing me? Because you're ignoring my messages. Even Vilma does the same. What's happening? Is there something wrong between the both of you? Meron bang problema? Nag-away kasi kami. No, that's why. Paano yan? Naiinip ako and gusto kong mamasyal. Could you come join me? Saan naman tayo pupunta? Wherever, kahit saan, Arnel. Okay lang sa akin kahit saan tayo makakarating. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. So, Arnel, sasamahan mo ba ako? Sige, sa Star City tayo. Star City? Where's that? Basta maraming rides doon. At sigurado mag-i-enjoy ka. Oh, alright then, let's go. Wait lang. Tatawagan ko muna si Vilma. Magpapaalam muna ako sa kanya. Oh yeah, tara, let's ask her to join us too. Ewan ko, bahala na. Basta, wait lang ha. Tatawagan ko siya. Please, Vilma, sigutin mo naman. Please. Hello? Ay, Ano kailangan mo? wow, ang taray. Bakit ba ang sungit mo? May monthly visit ka ba? Meron. May reklamo? Vilma, please, ayusin natin ang problemang ito. Narito kasi si Britney. Niyayaya akong mamasyal. Ang galing. Ikaw pa ang una niya pinuntahan. Hindi ka raw kasi nagre-reply sa message niya. Huh? Kasalanan ko pa pala? Pwede ba, huwag na nating palakihin ang issue. Hindi ka na, sumamak sa amin. Punta tayo ng Star City. Huwag na. Kastorbo lang ako sa inyo. Magpakalgaya kayong dalawa. Sabi ko naman sa iyo, ayusin natin para... Hello? Hello? Andiyan ka pa ba? Anak ng topa. Pinutol niya ang call. Oh, paano ba ito? So, what's up? Wala eh. Binaba niya yung telepono eh. Oh, okay then let's not go anymore. Okay lang. No problem. Tuloy tayo. Baka lalong lumala ang away ninyo. I don't want to be the cause of your misunderstanding. Let's just do it some other time. Alam mo na nga magkasama sila tapos aawayin mo pa. Si Raulo ka ba? Nakakabulisit kasi siya, Tay. Nagseselos ka ba? Siyempre. Kaya nga lalong nag-uusok yung tenga ko. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Nakikipag-ayos na siya sa'yo. Pero lalo mo pa siyang inaway at pinagsungitan. At pagkatapos nanggagalaiti ka ngayon sa selos. O, di ba ang laking kagagahan yung ginagawa mo? Ano po ba dapat kong gawin? Ay, titawagan mo si Arnel. Ano? Tapos sundan mo sila kung saan sila naroon. Ay, nako, di ba alin na lang, wag na, no? Ayoko lumabas, ako pang naghahabol sa kanya. Ay, nako, sige. Bahala ka. Mairalin mo yung pride mo. Pero huwag kang lalapit sa akin ng umiiyak at baka mabatukan lang kita. Pero ito Wala lang pero. Sige na, tawagan mo siya ngayon din. Sige, sabi niyo eh. Tatawagan ko na siya. Hello? Hello? Nasaan na ba kayo ni Britney? Ha? Umalis na siya eh. Hindi na kami tumuloy. Baka daw kasi magalit ka. Ganun ba? Sorry pumunta ka dito. Mag-usap tayo. Sama mo si Britney. Ganitong gagawin natin, ha? Siguro hindi na kami sasama sa lahat ng lakad mo, Britney. Alam ko marami kang gustong pasyalan, pero
siguro 1 o 2 beses na lang kaming sasama sa iyo. Well, I guess no problem. Just magsabi ka lang kung saan ninyo gustong makarating. And yun ang una kong pupuntahan. Sa Chocolate Hills sa Bohol. Oh, yes, I heard about that. You know what? Let's go there. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Saan naman ang punta niyo sa pagkakataong ito? Sa Bohol po, Inay. Doon sa may Chocolate Hills at maraming tarsier. Napakaswerte naman ninyo ni Vilma kay Brittany. May lagi kayo may libreng travel. At malamang katulad ng dati, may libre din kayong pasalubong. Kaya nga po, Inay. Minsan lang po itong mangyari sa aking buhay. Pero kapag natupad na po namin ni Vilma ang aming plano, sa ibang bansa naman kami mamamasyal. Sigurado ba kayong hindi kayo magkakaproblema? Nay, hindi naman po maiwasan ng problema. Pero hindi naman po yun dapat na maging hadlang sa mga gusto namin mangyari. Paano si Brittany? Sa palagay mo ba, hindi niyo siya magiging problema? Naging kaibigan na po namin si Brittany at very cooperative siya. Kaya sa palagay ko, hindi siya magiging sakit ng ulo. Hindi pa rin kayo nakakatsak, anak. May mga pagkakataong biglang nagbabago ang ihip ng hangin. Nay, ayaw po muna namin pag-usapan ang bagay na yan. Sa tingin ko naman po, malalig pa sana namin ni Vilma ang mga pagsubok namin haharapin. Sana nga, anak. Ako ang unang matutuwa kapag natupad ang inyong mga pangarap. Bakit ba ganito? Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit nasasabik na rin akong makasama si Brittany? Ano ba itong nangyayari? Oh, Brittany, ano masasabi mo? It is just beautiful. Ang ganda nga pala ng view mula rito. And ang sarap pagmasdan ng Chocolate Hills. Okay, huwag nating sayangin yung magandang view, ha? O magpipicture taking tayo. Okay? Kung ano na naman bang posing ang papagawa mo sa amin ni Brittany? It's okay. Come on. At least, hindi na tayo nagkakailangan. Kaya nga, dapat mas maganda ng acting nyo. Siguro naman, mas magaling na kayo ngayon. Ang bilis ng panahon, no? Biruin mo, 1 taon na uli ang lumipas nang hindi natin namamalayan. Oo nga eh. At pwede na akong mag-apply for K1 visa. Anong K1 visa? Para yun sa pagpapakasal namin ni Brittany sa US. At dahil kumpleto na ako sa requirements, kaya siguro naman, may papasa ko ng interview sa US Embassy. Good luck, pare. Yeah, thank Ngayon you. pa lang, babatiin na kita in advance. Congratulations. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Good news, Vilma. Oh? Approve na ang aking K1 visa. Talaga? Oh, salamat. Umaayon sa plano natin ang takbo ng mga pangyayari. Kaya nga, palapit na tayo ng palapit sa katuparan ng ating mga pangarap. Oo nga, Arnel. Pero halos nasa kalahati pa lang tayo ng dapat nating lakbayin. Okay lang yun. Ang importante, makarating tayo sa finish line.
Yay! At last, we're already married! Tapos, magdi-divorce din tayo. Ang labo, di ba? Well, that's really how it is. We have to stick with our plan. Paano kung ayoko nang makipag-divorce sa'yo? Ha? Arnel, bakit mo hinahawakan ng kamay ko? Halika, doon tayo sa loob ng kwarto mag-usap. Bakit? Sali ka, doon tayo. Dito. Anong gagawin natin dito? Britney, magpakatotoo na tayo. Huwag na nating lokohin ang ating mga sarili. Pareho tayong hindi manhid. At pareho nating alam ang tunay na nararamdaman natin. Arnel. Britney. Teka, sandali. Bakit? Anong problema? This is wrong. Mali tong ginagawa natin. Kapatid mo ko. Mahal mo ba ako? Okay, yes. Aminin ko, mahal na kita. Mahal mo ko't mahal din kita. Tapos kasal na tayo. Kaya wala akong nakikitang mali sa gagawin natin. Pero paano si Velma? Forget about her. Dahil moment natin ito. Britney. Arnel, wait, sandali. Bakit na naman? Pambihira ka. Binibitin mo pa ako eh. Nahihiya kasi ako. Patayin natin ang ilaw. Pareho lang yun. Wala rin naman ako makikita kahit nakabukas ang ilaw. Grabe ka naman. Nilahit mo ba ako porket ganito ang kulay ko? Hindi naman sa ganon. Wala kasing pinagkaibang lights on sa lights off. Pareho lang ang sarap nun. No, pero Arnel, kasi hindi kasi... Tama na. Baliw ako. Naku, babaliw ako sa... Yes, Arnel. Sige pa. Magpakalunod ka sa aking alindog. Saan ka nagaling? Bakit umaga ka na umuwi? Naroon ka naman sa reception, di ba? At nakita mo nang yayain kami ng mga barkada ni Britney. Extension ng celebration. Hindi naman kami pwedeng tumanggi. Saan ka natulog? Ha? Hindi pa ako natutulog. Puyat nga ako eh. Sigurado ka? Baka naman mamaya kung ano nang milagro ang ginawa niyo. Mahigit 3 buwan ng kasal si Arnel at Britney. Kailan daw sila magdi-divorce? Ewan ko po, Itay. Naghihintay pa raw sila ng magandang timing. Regular ba kayong nag-uusap ni Arnel? Oo. Lagi niya akong ina-update sa mga nangyayari. Sigurado ka bang hindi sila magkasama? Baka naman, naisahan ka na ng mga yon. Hindi po sila magkasama sa iisang bubong. Si Arnel kasi doon nakatira kinapinsan. Tapos si Britney naman merong sariling bahay na tinutuluyan. Kahit na. Oh. Malay ba natin kung sumasalisi sila? Kasal sila kaya pwede nilang gawin ang ginagawa ng mag-asawa. May tao. Tingnan mo kung sino. Vilma. Arnel, dumating ka na pala. Di ka man lang nag-abiso? Kailangan natin mag-usap. May importante kong sasabihin sa'yo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Kailan ka pa nandito sa Pilipinas? Kahapon pa. Pero hindi kagad ako dumiretso rito. May tinuluyan akong hotel. Big time ka. Pa-hotel-hotel ka na lang, ha? Nasaan na si Britney? Ba't di mo kasama? Naiwan nga siya doon sa hotel. Kung ganun, nagsisiping na pala kayo? Oo. Umpisa na ikasal kami.
Ano? Sandali. Mukhang may malabo sa usapan natin, ah. Oo, malabo nga, kaya yun ang aking lilinawin. Alam ko na. Tama ang kutob ko. Tinutuon nyo ni Britney ang relasyon nyo't kasal. Ganun na nga, kaya patawarin mo ko. Hayop kayong dalawa. Mga ahas kayo, bakit nyo talaga sa akin? Vilma, unti-unti kasi nahulugan ang loob namin sa isa't isa. Ginawa naman namin pigilan ang aming mga damdamin pero hindi namin kinaya. Pero kinaya mong magmukha akong tanga. Umaasa sa wala. Napukol sa momo. Wala kang kasing sama. I'm sorry, Vilma. I'm sorry. Patawarin mo ko kung naging marupok ako. Bakit ngayon lang? Sana na mo pa sinabi sa akin ito? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. At isa pa, ayoko masaktan ka. Pero yung mismong ginawa mo! Napakasakit, Arnel. Sobrang sakit ang ginawa mo. Sobra. I'm sorry, Vilma. Patawarin mo ko. Hindi. Kahit kailan, hindi kita mapapatawad. Hindi ko akalaing magagawa mo yon, anak. Ako rin po, Nay. Hindi ko alam na mangyayaring ganito. Hindi mo na ba mahal si Vilma? Hindi naman po na walang pagmamahal ko sa kanya. Nagkataon lang pong mas matimbang sa puso ko si Britney. Desisyon mo yan, anak. Pero sana, hindi mo ito pagsisihan balang araw. Sabihin na lang nating ipinahama ka ng matayog mong ambisyon. Ako pa pala dapat nasisihin. Walang kasiguruhan ang pinasok mo sitwasyon. Isa yung malaking sugal at ikaw ang natalo. Kaya sana naman nagsilbing aral sa'yo ang masaklap na pangyayaring ito. At matuto kang makontento sa iyong simpleng buhay. Tama kayo, Itay. Masyadong mataas ang paglipad ko. At hindi ko inaasahan sa bandang huli, mababali pa lang aking mga pakpak. O ano ngayon binabalak mo? Ewan ko. Parang gusto kong pumatay ng tao. Ba, may tao sa labas. Teka, sisilipin ko sa bintana. Ba, mukhang si Britney ang nasa tapat ng gate natin. Kapal naman ang mukha ng balugang yun. Anong ginagawa mo dito? Hayop ka? Vilma, please, I just want to talk to you. Magpapaliwanag ako. Bakit? May malabo ba? Oo nga pala. Malabo ka, Britney, kasing labo ng balat mong baluga. Palibasa kulay-uling ka, kaya kulay-ulan din ang buti mo. That's okay, Vilma. I will accept every insulting word you will say against me because I deserve it. Pwede ba? Huwag ka na mag-English. Marunong ka naman mag-Tagalog eh. At hindi pwede sa akin yung pau-awa-awa effect mo. Huwag ka nang magpanggap na disente dahil ang totoo malandi ka. Daig mo pa ang isang pok-pok, haliparot, ahas, taidor, immoral, mga agaw. Bahala na kung anong gusto mong sabihin. Pero isa lang ang masasabi ko, Vilma. Sana'y mapatawad mo ako sa aking nagawang kasalanan. Hindi! Hindi ko kayo mapapatawad ni Arnel hanggat hindi niyo sinasapit ang hapdi at kirot na dinulot niyo sa puso ko! Makakarma din kayo balang araw. At sana nga, Britney, sana mamatay na kayong dalawa! Doon kayo magsama sa impyerno dahil pareho kayong demonyo! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Bakit mag-isa kang pumunta ron? Sana sinabi mo sa akin para nasamahan kita. No, I meant to not tell you because I knew hindi mo ako papayagan. Hindi ka ba niya sinaktan? Well, physically, no, but marami siyang sinabing masasakit na words. Pero okay lang yun. Totoo namang malandi ako at mang-aagaw. Pero kaya kong tanggapin lahat yun dahil mahal na mahal kita.
mahal na mahal din kita. At nasasaktan din ako sa mga sinasabi ni Vilma laban sa iyo. Pero naiintindihan ko siya dahil may sapat siyang dahilan para magalit siya ng ganong katindi. Pero sana naman mapatawad niya tayo balang araw. Ano ngayon ang balak niyo? Babalik na po kami sa Amerika. At balang araw, kayo naman pong ipipetisyon namin. Kung sa bagay, pangarap ko rin makarating sa ibang bansa. Ang kaso, matanda na ako. Nay. Sana noon pa. Pwede pa po, Inay. Malakas pa naman kayo. Basta gagawin po namin ang lahat para makasama namin kayo. Kung ano man ang mga plano nyo, susuportahan ko na lamang kayo. At sana, magtagumpay kayo sa inyong mga gagawin. Sana nga, Britney. Sana'y mamatay na kayong dalawa. Huwag kayo magsama sa impyerno dahil pareho kayong demonyo! Bakit ba laging sumasagi sa isip ko ang binitiwang ko salita kay Britney? Tapos, lagi akong kinakabahan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Isang international airlines patungong New York ang bumagsak at nag-crash 10 minuto bago ito makarating sa naturang destinasyon. Inaalam pa ng mga investigador ang sanhi ng aksidente. Hindi. Baka yun ang aeroplano sinasakyan ni na Arnel. Ang pagkakaalam ko, kahapon pa ang kanilang flight. Oh, Diyos ko po. Huwag naman po sana. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Vilma, kumusta lakad mo? Nakumpirma mo ba? Opo, Nanay Marita. Napag-alaman ko na doon sa listahan ng mga pasahero ang pangalan ni na Arnel at Britney. Hindi totoo ito. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Anong ibig mo sabihin? Para kasi nagkatotoo ang sumpa ko na magkasama silang mamamatay. At sa kanilang paglisan, galit at tinanakit ang babaong ko. Kaya habang buhay akong uusigin ang aking konsensya. Diyos ko. Arnel? Anak! Buhay ka! Hindi po natuloy ang pag-alis ko dahil may emergency kong pinuntahan. Diyos ko, salamat. Pero natuloy po si Britney. Kaya isa po siya sa mga nasabi. Nalulungkot ako, anak. Pero salamat. Natutuwa rin ako dahil nakaligtas ka. Arnel, sa maniwala ka sa hindi. Nalulungkot din ako sa nangyari. At sana mapatawad mo ko kung nagkimkim ako ng galit at hinanakit sa inyong dalawa. Huwag na tayong magsisihan. Kundi, alamin na lang natin kung anong mensaheng gustong sabihin sa atin ni Lord. Kung bakit nangyaring trahedyang ito. O ano? Masaya ka na ba? Kahit paano nakaganti ka. Hindi po, Itay. Siyempre nakukonsensya pa rin ako dahil namatay si Britney nang hindi ko napapatawad. Mabigat talaga yan sa dibdib.
Kaya ipagpasa Diyos mo na lang. Siya lang ang nakakaalam ng tunay na dahilan sa mga pangyayaring hindi natin basta matanggap. Ganun na nga po. Kaya nga, kung ano man ang magiging kapalaran namin ni Arnel, Diyos na rin po ang bahala. Mahal mo pa ba siya? Oo naman po. At umaasa ako balang araw magbabalikan pa kami. Nakapagbaba ng luksa kay Britney. Ang bilis ng panahon. Oo nga eh. Lumilipas nang hindi natin namamalayan. Pero may mabuti ring itinudulot ang panahon dahil pinag-ihilom nitong sugat ng kahapon. Kung ganun, naka-move on ka na. Oo naman. At nagpapasalamat ako dahil lagi kang nariyan at patuloy ka pa rin nagmamalasakit sa akin sa kabila ng lahat. Kalimutan mo na yun. Wala namang nabago. Ako pa rin ang dating Vilma na nagmamahal sa'yo. Mas minahal mo nga lang ang ambisyon mo. Hindi para sa akin ang ambisyon ko, kundi para sa ating dalawa. Pero sa inyong dalawa, sa inyo natupad ang aking pangarap. Hindi na namin kasalanan yun. Tapos na yun. Kaya huwag na tayo magsisihan. Ang mahalaga, naririto pa rin akong nagmamahal sa iyo. At umaasang matutupad pa rin ang ating mga pangarap. Dahil ikaw lamang, Arnel. Ikaw lamang sa buhay ko. Mga kaibigan, naway naibigan ninyo ang buhay kasaysayan ni Vilma dito sa ating dulang. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Mga nagsigara: Rosario Villegas, Phil Cruz, Shai Tisay, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Sound effects: Jerry Mutia. Musical scoring: Buboy Salonga. Technical supervision: Eric Lucero at Bong Muyar. Ang dulang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, sa direksyon Chiquit Amor. Ito naman ang inyong lingkod si Henry Uri na muling nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang mga dulang hatid ng ikaw lamang sa buhay ko. Love Story.